So ito naman yung kukuha ko ng lubid na size ng heaving line, and then gagawa tayo ng tutorial ng splicing ng 3-strand ropes. Kukuha tayo ng lubid. Ayan, may nakuha na tayong lubid. So, ito yung gagawin nating tutorial. Gagawa tayo ng splicing ng joint splice, back splice, at eye splice. So, maraming YouTube video nito. Sa YouTube, marami naman tutorial yan, saan katutak yan. Pero, gagawa ko ng sarili kong version sa channel ko. Para at least, sa mga mapupunta sa channel ko ng mga first timer na mga marino, kung makita nyo itong video na to, papakita ko sa inyo kung paano ko gumawa ng joint splice, back splice, and eye splice sa 3-strand rope. So abangan yan. So ngayong araw gagawa tayo ng splicing work or splicing, rope splicing using a 3-strand ropes. So itong rope na to, ito yung tinatawag namin sa barko na tiger rope. Tiger rope kasi nga merong dilaw tsaka itim. So yung dilaw at itim mostly makikita nyo sa kulay ng mga tigre. And then sa mga tools, mga area na kung saan dangerous, makikita nyo yung black and yellow. But most common ginagamit namin itong ganitong size as heaving line. Heaving line, yun yung hinahagis natin para may hagis sa port at kunin nila yung lube. Kukunin ito pag hinagis natin, idudugtong natin sa dulo yung ating mooring rope, at yung mga nasa shore na mga jettyman, hihilahin nila to para makuha natin yung lubid. Mostly heaving line. But ngayon, tuturo ko sa inyo paano gumawa ng back splice, joint splice, at eye splice, because very important ito kapag sumasakay kayo sa barko. Ito ay hindi para sa mga matatagal ng seaman, kasi nga syempre kung matagal na kayo seaman, alam nyo naman na ginagamit natin ito sa barko. 10 years ago ginagamit ito sa barko, until now ginagamit pa rin ito sa barko, kaya useful itong tutorial na ito. So itong tutorial na ito ay para sa mga nagsisimulang seaman or magiging seaman in the future, or even di ka man seaman at napunta ka dito sa channel ko, mapapakinabangan mo to kasi may mga lubid naman tayong 3 strands minsan sa bahay, or kapakapakinabang to. Magandang meron kayong skill kung paano magdugtong ng lubid, no? So ito, titapan ko lang, puputulin ko, and magpe-prepare ako ng pang joint splice, eye splice, at back splice. So titapan ko muna ng electrical tape. A few moments later. So yung 1 metro pinutol ko na meron tong 1 metro kanila, and then pinutol natin sa kalahati. Ginawa nating 2 kasi yung isa gagawin nating eye splice, gaganunin natin siya, magiging ganyan siya mamaya. Ito i-splice natin dito, magiging ganyan siya, kaya siya tinawag na eye splice, is para siyang mata. So eye splice ang tawag dito mamaya. And then yung dulo nito, ayan, di ba may eye ka na, etong dulo nito i-connect natin dito. Gagawa ngayon tayo ng joint splice. So para kayong nagdugtong ng 2 wire ng kuryente. Ayan, joint splice ang tawag. Ayan, gaganunin natin yan, and magiging magkadugtong to mamaya, magiging isa siya. And then yung kabila naman, gagawa tayo ng back splice. Magiging ganito siya mamaya, no? Parang isang buo. So ayan, papakita ko sa inyo, no? So ito, once again, itong tutorial na ito ay hindi para sa mga matatagal ng seaman, dahil yung mga matatagal ng seaman ay alam nila to. Pero sa mga bago at magsisimula pa lang at first time pa lang silang sasakay ng barko, mapapakinabangan nyo ito, lalong-lalo na sa deck department. Hindi lahat ng seaman alam to, kasi nga maaaring yung mga taga-engine department hindi sila marunong nito, kasi hindi naman nila trabaho yung mga ganito. Pero it's a good thing na meron kayong konting idea about rope splicing. So mapapakinabangan nyo to, kasi ako kahit sa bahay ginagamit ko to. Kapag meron akong kailangang gawing tali or panali, ginagamit ko ito kasi may mga ganito akong lubid sa bahay. Minsan kasi
pag umuwi ako, yung mga bagahe namin, tinatalian namin ng tali para support, para hindi bumigay man yung zipper, nakatali pa rin siya. Kaya mostly, marami ako naiipong ganito sa bahay kasi nga pag umuwi ako, yung mga bagahe namin, tinatalian namin ito. And para makagawa ka ng tali na maayos, kailangan matuto ka ng joint splice, back splice, or eye splice, which is basic para makagawa ka ng mga panali sa bahay. So mapapakinabangan nyo ito kapag meron kayo. Basta mapapakinabangan nyo to. In general, mapapakinabangan nyo itong tutorial na ito. Okay, so ito na yung lubid natin. Ito yung 3 strands, no? Ayan, no? 1, 2, 3. So pag pinaghiwa-hiwalay mo siya, ayan, no? 3 siya, di ba? So mostly ng mga lubid na mabibili nyo sa atin may 3 strand. Ang gagawin natin is, una is eye splice. Gaganituhin natin ito, idudugtong natin dito. So paano natin siya gagawin? Ganito. Ito, 3, paghiwa-hiwalayin nyo muna. Ayan, paghiwa-hiwalayin nyo. So magsusukat kayo ng measurement na kung saan, kunyari, ito lang yung plano nyo, ganyan kalaki siya. Kasi depende yan kung saan nyo siya gagamitin eh. Kung lalagyan nyo lang siya ng loop, para lang maipangdugtong o di na kayo magbubol, kasi kapag na-eye splice nyo na yan, ito may joint splice, may back splice kayo dito, susuot nyo na lang yan, no? So mapapakinabangan nyo ito, no? Hatiin natin, and then yan, so siguro mga hanggang dito, yan, nahatiin niya na, di ba? So parang ganyan yung orientation niya, 1, 2, 3, and then hanap kayo ng area kung saan nyo siya susuot. Ayan, kunyari dito ko siya susuot, no? Depende yan ha, kung maliit lang o malaki, depende kung anong size. So let's say dito natin siya isusuot, no? So yung orientation niya, ganito ginagawa ko. Ayan, ipantay nyo lang to. Ayan, oh, ipantay nyo lang, kasi ito, kasi pag tinwist nyo, inikot nyo, babalik siya sa original. Makikita nyo naman lalapat siya eh. Ayan, oh. So tanggalin natin pa. Ayan. So yung orientation, ganito ginagawa ko, sunod-sunod siya. Ayan, oh. Tanya, 1, 2, 3. Ayan, o, yan yung pagka-twist niya. 1, 2, 3. So ang una ko ipapasok, ang ginagawa ko, ito yung gitna, dito ako nagpapasok una. So ito, hawakan nyo, diba yan yung orientation, ito dito nyo ikakabit, ipantay nyo lang. Ayan, and then etong gitna kunin nyo, ito muna yung kunin nyo, and then dito magbukas kayo kung saan nyo gusto. Pwedeng dito sa itim, pwedeng dito, saan nyo gusto ipasok. Depende sa measurement. Kunyari, dito yung measurement nyo. Ipapasok ko to ha. Bubuksan ko itim. Ayan, buksan nyo. Ikot, para mabukas nyo, ikot nyo lang na ganun. Ayan, naikot. So, bukas ko, di ba? Ayan. Etong hawak ko ng gitna, ayan, yung pangatlo, di ba? 1, 2, 3. Yung sa gitna, yung pangalawa, yun una ipapasok ko. Again, etong splicing na to, splicing ko to on my own, no? Ito yung sarili ko paraan. Merong iba't ibang style. Ayan, kung anong style nila. Ayan, ipasok ko muna yung isa, yung pangalawa. Ayan, oh. Oh, ganyan siya. Pag naipasok. Ayan, naipasok ko na, di ba? Ngayon, napasok ko na yung gitna. Ang susunod kong ipapasok ay etong itim. Ayan, oh, di ba? Ayan, oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang una kong pinasok is yung nasa gitna. Ayan, yung number 2. Saan ko pinasok? Nagbukas lang ako ng isang opening. And then, yung number 1, ayan yung itim. 1, 2, 3. Yung number 1, naipasok ko na yung gitna. Number 1, o yan ang una ko. Yung pangalawa, ipapasok ko yung nasa unahan. Ito, yung itim. Dito siya sa kabilang side. Ayan, o. Ngayon, saan ko siya ipapasok? Ayan, o, kita ko na kagad, o. Ito siya, o. Ayan, o, yung isa. Kasi ito yung itim, ipapasok mo siya hindi dito sa itim din, ipapasok mo siya sa kasunod niya. So saan ang kasunod nitong itim? Ito. Ayan, naikot ko. Oh. Ayan siya, oh. Yang dilaw na yan. So dito ibubukas mo siya. So bukas natin. Ayan, oh. Bukas mo siyang ganon. And then ito dito ipapasok. Pasok mo siya. Oh. Oh, ayan na. Meron ka ng ayan, yung itim. Ayan na yung una. Isa, yung una. Ito yung pangalawa, yung itim. And then, yung pangatlo, iikot mo. Ito, ayan na lang yung natitira, yung isa.
Sa una, may malilito kayo. Kasi nga, syempre, sisimula kayo. Pero pag naisuot nyo na yung tatlo na sa umpisa, tuloy-tuloy na yan. Ito yung una, yung sa gitna, ayan o. 1, 2, 3. Ayan to. Ito yung una ko pinasok, ayan o. O, kita nyo, hinihila ko. Ang pangalawa, ito. Kung saan mo siya isusunod, yung kasunod niya. Ayan o. Tapos, baliktarin nyo. Baliktarin, ikot. Ito na lang kasi yung remaining. Ayan o, yung pangatlo. Ayan yung pangatlo eh. No, di ba? Kita nyo. Ayan yung orientation niya. 1. Ayan. 1, 2, 3. Di ba? Ayan na lang yung hindi ko pa isusuot. Babaliktarin nyo siya, ikot nyo. Ikot nyo ganon. Saan nyo siya isusuot? Ayan o. Yung isa. Mayroong isang remaining dito na hindi nyo pa nasuotan. Kasi itong itim na to, ayan o. Ito pinagsuotan niya yung itim. Ano ang kasunod nito? Ay ito. Ayan yung kasunod niya. Bubuklatin nyo to. Iikot nyo ulit para mabukas nyo. Ayan o. So ikot ko o. Ikot. Tapos bubuksan ko siya. Ayan na siya o. Nabukas ko na o. Pwede ko na siyang suot. Ito naman ang pagsuot. Pag ganon. Ayan o. Tinan niya. 1, 2, 3. Pag ganon ang suot. Ayan o. Dito ka manggagaling. Hindi dito. Ayan o. Dito. Sikwatin mo. Ayan o. Diba? Hilahin ko. Yan. Tatlo na siya. Hilahin nyo ngayon. Isa, dalawa, tatlo. Ayan na siya. Diba? Nasuot na. Ngayon, pag tiningnan nyo dito, sunod-sunod na siya. Kahit saan kayo magsuot, paikot-ikutin nyo yan. Unahin ko tong itim. Itong itim. Ayan o. Ang pagsuot nyo, overlap. Ito itim, di ba? Dito siya nakasuot. Isusuot mo siya doon sa itim. Kasi etong sunod na gitna na to, kailangan naka-overlap siya. Ngayon, bubuksan ko yung itim ha. Ito, bubuksan ko. Ayan o. Open ko ha. Etong itim ngayon, hindi mo siya susuot dito. Dito ka magsusuot kasi kailangan umoverlap siyang ganun. Ayan o. Tingnan nyo tong itim o. Ayan o. Suot ko. O, di ba? Ayan o. Naka-overlap siya dun sa dilaw na yon. O, isa na lang. O, tapos dalawa pa. Ayan na lang yung dalawa. Di ba? Ngayon, ito, kunin ko. Tanggalin mo yung sa ilalim. Saan siya? Isusuot. Ayan o, dalawang dilaw. Kunin nyo tong pangalawa. Kasi kailangan naka-overlap siya. Ayan o. Bubuka ko ha. O. Ayan o. May opening na. Ito, suot mo dito. Ayan na. O, isa na lang. Ayan o. Isa na lang yung di nakakabit. Saan susuot to? I-trace nyo. Ayan o. Itim, tsaka ito. Ayan o. Malilito kayo. Kasi para mako-colorblind kayo kasi dalawa yan o. Ang dalawa yung dilaw na yan. Ayan o. O. Itong dilaw, i-overlap mo siya sa itim. Dito mo ngayon siya isusuot. Ayan o. Yung pangalawa. Kita mo naman eh. Diba? Isa, dalawa, tatlo. I-overlap mo siya sa isa. Ayan o. Buksan mo to. Ayan na siya. Suot mo. Ayan na. Meron ka ng eye splice. Diba? So ganyan ang pag eye splice nun. Pwede nyo pa tong isagad. Ayan o. Kasi dire-diretso na yan eh. Tinan mo to yung sinuot ko to. Ito. Saan ko siya susuot? Iikot mo lang to. Tapos kailangan naka-overlap yung isa. Ayan o. Sagad na to eh. O, di ba? O, itong itim. Ito, saan ko siya ipapasok? Ayan o, sa dilaw o. I-overlap ko muna siya sa isa. Hindi na to masyadong kakapit kasi ano na to eh, sagad na to eh. No? Ito, saan ko siya isusuot? No? Ayan o, dito na siya sa itim din. So masyado na kasi siyang malapit kaya hindi na siya sumusuot. Pero mostly okay na to. Ayan, oh. May eye splice ka na. So, ang orientation niya mostly ito, makikita nyo sa likod, mabubuka mo yan. Ayan, oh. Yan ang mostly. Ayan. Kasi ito yung ginanon natin. Yung iba kasi pwedeng ganon. Yung iba naman mostly ganon, ginaganon. Kaya ito, magiging ganyan ang buka niyan. No? Ayan na, meron ka ng eye splice. So anong purpose ng eye splice? Yung eye splice kasi pwede mo suotan kagad ng joint splice. Ayan o. May pantali ka na.
So meron ka ng I-splice, no? So ito naman gagawin nating backsplice. So yung backsplice, ang isa sa purpose ng backsplice is kapag pinutol nyo na kasi to, di ba naputol ko to, para hindi siya maghiwa-hiwalay, ganun, iba-backsplice nyo siya, no? So mostly ang heaving line sa barko, yung dulo niya naka-backsplice, kasi kung di mo siya ba-backsplice, nakabuka siyang ganun, no? Binabaliktad natin siya para magkaroon siya ng lock. So backsplice, ang gagawin natin, tatlo, hiwa-hiwalayin nyo uli. Ayan, pag hiwa-hiwalayin nyo lang. Ayan. Ito yung sarili kong diskarte ko to paano ko nagba-backsplice. Ayan. Napag-hiwa-hiwalayin nyo na, and then parang ganyan yung orientation. No? 1, 2, 3. Ayan, kita nyo naman kasi siya, magkakasunod siya. 1, 2, 3. And then, ang ginagawa ko, baliktarin nyo. No? Pag nabaliktad nyo na. Etong dulo, ito, ilalagay ko siya dito. Ayan, ilalagay ko siyang ganyan. No? Pag nailagay ko siyang ganyan, yan na, ayan tingnan nyo, tandaan nyo, ayan 1, 2, 3 sa kabila. Kasi pag inikot nyo yan, ayan 1, 2, 3, ikot nyo, and then, etong number 3, ilagay nyo dito. Yan, lagay nyo dyan. And then, yung itim, no, yung itim, kunin nyo. I-bend nyo ganon, bend. Ayan bend nyo ganon. So, bend nyo muna. Then, pag na-bend nyo na, i-press nyo dito, hawakan nyo. Yan, hawakan nyo lang. Ngayon, etong sa kaliwa, ayan yan, i-bend nyo yung itim, hawakan nyo lang. Ayan gawin nyo. Hawak nyo ganon. And then, etong sa kaliwa, yan, mahirap kasing humawak ng pag walang cameraman. Yan, etong sa kabila, iikot nyo dito. Igaganon nyo siya. Diba yan siya? Parang nakapa-letter Y. Ayan Ito, sa kaliwa, ikot nyo siya. Igaganon nyo siya. Igaganon nyo siya. Yan, igaganon nyo siya. Yan. From this one, iganon nyo. Para lumitaw yan. Yan ganon. Tapos, palitawin nyo. Ayan na. Diba? Tapos, etong isa, na nandito sa kanan kanina, yung nakaganon. Ito, isuot nyo dito. Ang mangyayari, magiging ganito siya. Ayan siya. Magkukross siya na ganon. Parang tatlo na pinagdugtong-dugtong. Tapos, gawin nyo, hilahin nyo dahan-dahan. Isa-isa. Ayan Isa, dalawa, tatlo. Hilahin nyo lang hanggang sa, o kaya ganito gawin nyo, tatlong kamay, hilahin nyo lang siya. Yan, hanggang sa bumanat. Hanggang sa magpantay-pantay siya. Hilahin nyo lang. Hila-hila. Hanggang sa pumantay. Yan, magiging ganyan siya. Yan, pag nahila nyo na siya, ayan, magiging ganyan siya. Para siya nakaganon, Para siya nakaganon. Overlap to dito, and eto naka-overlap naman dito. So nakaganon siya. Parang ganito siya. 'Di ba? Ngayon, pag naiano niyo na 'yan, ayan, yan, iganito niyo siya. Ito, isusuot nyo kahit ito, yung pinakamalapit, 'di ba, itim. Ayan yung pinakamalapit. Hindi niyo siya susuot sa itim. I-overlap niyo siya sa itim para maisuot niyo siya doon sa pangalawa. Ayan So ito ang ibubuka nyo. Ayan kasi ito, ang pinakamalapit, sinusuotan mo kung ano yung pinakamalapit. So ito, ang pinakamalapit sa kanya yung itim. Ngayon, sa itim, i-overlap mo siya doon. Nakaganon. Dito mo siya isusuot sa pangalawa. Ito ngayon ibubuka natin. Ayan ibubuka natin. Yan. Ayan na siya. May opening na. Ngayon, ito, isuot nyo. Ayan isuot nyo siya doon. Di ba? Nasilahin nyo. Yan, nakaisa ka na. 'Di ba? Ikot mo. Ano yung sunod? Ito, ano yung pinakamalapit sa kanya? Ito, 'di ba? Ayan So, yung itong pinakamalapit sa kanya, i-overlap mo siya ron. No? Doon mo siya susuot sa pangalawa. Ito yung pangalawa. O buka mo yung pangalawa. Ayan kita mo na may opening na. Ito, isuot mo ngayon. Hila.
Isa na lang, 'di ba? Ano yung pinakamalapit sa kanya? Ito, 'di ba? So, saan mo siya susuot? I-overlap mo siya dito eh. Ayan sa itim Yung itim ngayon ang nahuhuli kasi 3 lang naman yung sinusuotan niya. Ibubukan mo siya, ayan, hilahin mo. And then ito, overlap. Hindi niyo naka-overlap 'yan. Suot nyo dun sa itim. Ayan na yung butas ng itim. Suot natin. Ayan Pagsuot, hila. Ayan bumaliktad na siya. Ngayon, para maging maganda siya, hilahin nyo siya dahan-dahan. Hila, paikot. Hila, paikot. Hila. Yan na siya. Diba? Ngayon, para medyo magpantay-pantay, hilahin nyo pa. Hanggang sa bumanat. Kasi ano yan maghihilahan yan silang 3 No? Hilahin nyo lang. Ang lubid kasi pag bago, hirap siyang, kumbaga matigas pa siya. Hindi pa siya sumusunod. No? Ayan na. Ngayon, ito, nasuot na natin. Nakaisang suot pa lang tayo. Saan mo na siya susuot? So, kahit paikot-ikutin ko yan, saan ako magsusuot? Itong itim, kunin natin. Ito, itim Ayan So, saan mo siya susuot? Dito, sa dilaw. Kasi, yung unang dilaw na pinakamalapit, i-overlap mo siya. So, ang bubuksan mo, yung pangalawa. Ayan Buksan mo yung pangalawa. Tapos, ito, hawakan mo. Ayan suot mo. Diba? Tingnan nyo, overlap siya dun sa naka-overlap siya dito. Dito mo siya isusuot. Ayan siya, diba? So, naisuot na natin. Ikot. Ikot ka. Pag ikot mo, ano sunod? Hawakan mo to. Ito sunod. Team. Yan dapat talaga siya. Ikot uli natin. Yun. Hindi, tama pala siya. Yan. Tapos hila lang uli. 1, 2, 3. Hila lang. Ayan kita nyo, nakabaliktad na siya, di ba? Nakabaliktad na siya. Yan. Hilahin nyo lang dahan-dahan, paikot. Habang inihila nyo, paikot ang hila. Ayan 1, 2, 3. Hanggang sa pumantay-pantay siya. Ayan siya. So, ayan, paikutin uli natin. Hanggang sa maubos nyo yan. No? Ito, kunin natin tong dilaw na to. Ito unahin. Saan ang suot? Saan ang suot dyan? Yung itim. Kasi sa dilaw, overlap mo siya. Ayan overlap. Tandaan nyo, pag sinuot nyo, yung isa, overlap yon. Ikot. Saan siya? Ano yung pinakamalapit? Itim. Ano yung kasunod niya? Dilaw. Saan yung dilaw? Ayan diba? Suot. Nasaan ang last? Ito, medyo malilito na kayo. Kasi hindi nyo makita. Anong kasunod? Dilaw. Ang pinakamalapit, dilaw. Anong kasunod? Dilaw din. Ayan yung kasunod nyo. Ayan Ito yung pinakamalapit. Ito yung kasunod. So, hugutin nyo to. Ayan Suot. Diba? Malapit nyo na matapos yung joint splice nyo. Yung back splice. Ikot nyo uli. Pwede pa ng isa to. Saan yung pinakamalapit? Dilaw. Anong susuotan? Itim. Ayan buklatin nyo itim. Diba? Ikot. Saan ng dilaw? Asan ang pinakamalapit? Itim. Anong sunod? Dilaw. Ayan yung dilaw Ito hugutin nyo. Diba? Overlap sa itim. Pasok sa dilaw. Ikot. Isa na lang. Isa na lang diba? Nasaan siya? Ano pinakamalapit? Dilaw. Ano ang kasunod? Dilaw din. Bugot yung dilaw. Ayan suot. Ayan na. Nakagawa ka na ng back splice. So, ang purpose ng back splice, kahit magganon-ganon siya, hindi siya maghihiwa-hiwalay. No? Hindi katulad nito, ayun pag hindi mo siya binack splice, ganyan ang mangyayari. Maghihiwa-hiwalay siyang ganyan. Magtutuloy-tuloy yan. Ito, nilagyan mo siya ng lock. Kaya ngayon, ang hebbing line, dito nakakonekta yung monkey piece, and then, yung kabilang dulo, minsan din naka-ay, para dito, susuot mo na lang. Magtatali ka ng ball line. Diba?
So ngayon, ayan na. Meron na tayong eye splice, no? Parang mata. Meron na tayong back splice, and then yung magkabilang dulo nito, pagdudugtungin natin, gagawin nating join splice. So dito na tayo sa huling part, join splice, yung magkabilang dulo, ito na yung eye, ito na yung back splice, and then yung kabilang dulo niya, pinag-iwa-hiwalay ko na. Ngayon, tatlo siya. Kung pag pinagdugtong nyo siya, as much possible, kung ano yung pinag-iwa-hiwalay nyo sa kabila, pantayin nyo rin. Para kapag nagdikit na siya sa dulo, pantay siya. So paano nyo siya isusuot? No? Pag iwa-hiwalay nyo siya na tatlo, and then ito din tatlo, and then ito, i-overlap nyo siya. Ayan o, tingnan nyo. Gaganon nyo siya o. Yan, isusuot nyo siya ganon. Ayan o, isusuot nyo siya na ganon. Kumbaga silang tatlo, ayan o, pagdudugtungin nyo. Ayan o. Diba ito? Tingnan nyo to. O. Pag ginanon nyo siya, magkakahiwalay siya. Ito, yung unang dilaw nito, yung dilaw nito sa kabila, din pag inikot nyo, magkakadugtong siya. Para siyang ganon o. Ayan o. Ayan o. Kita nyo ba? Gaganon nyo siya. Ayan o. Naka-overlap siyang tatlo. Ayan o. Pinagdugtong nyo yung tatlo. Diba? So ulitin natin ha. Ayan o, tatlo rin nito. Ayan, tatlo nito. Ayan o, tatlo nito, tatlo rin nito. So ito parang i-volt in mo siya, para siyang i-voltage 5. Ganun o. Ayan o, kita nyo. Ayan o, diba? Naka-overlap na siya. Pag ginanong mo siya, ganito siya. Isagad nyo siya sa dulo. Ayan o. Ayan o. Yung pinakadulo. Ayan. So pag nasagad nyo na siya sa dulo, hawakan nyo muna yung kabilang side. Ito. Ayan. Hawakan nyo muna yan. And then, dito tayo magfo-focus sa tatlo. So isusuot nyo siya. So, the same process kung paano natin ginawa yung back splice. No? Paano natin ginawa yung eye splice. No? Kasi tatlo lang naman eh. Etong tatlo na to, ayan yung tatlo na yan. Dito mo rin siya kasi tatlong strand lang naman to eh. Doon mo siya iikot. So umpisahan natin dito sa isa. Ito, kunin natin tong isa. Itong isa, ano yung pinakamalapit? Dilaw, di ba? Saan mo siya susuot? Sa itim. So bunutin mo yung itim. Ikot mo yung itim. Oh, ayan. Bunot. Then kunin mo to. Suot. Suot mo. Naisuot mo na. 'Di ba? Yan, nahiwa-hiwalay siya. Ayan. Oh. Ikot. Anong sunod? Ito. So ano pinakamalapit? Itim. Anong kasunod? Dilaw. Ayan yung dilaw. Oh. Hugutin natin yung dilaw. Ayan oh. Ito 'di ba? Ulitin natin. Dilaw. Pinakamalapit sa kanya, itim. I-overlap mo siya ron. Anong kasunod? Dilaw. Ito yung dilaw. Yan o. Yan yung butas na yan. Suot. Suot mo. Tapos, hila uli. Hila. Hila na lang. Isa na lang. Itim. Hilahin natin ha, kasi medyo naghihiwalay. Yan. So, ito na yung itim. So, sa itim, ano yung pinakamalapit? Dilaw. Ayan yung dilaw. Saan yung kasunod? Ito, dilaw din. Open mo yung dilaw. Ayan o. Isuot. Ayan na. Naisuot mo na yung tatlo. Diba? Ang gawin natin, ubusin na lang natin tong kabilang side. Para dire-diretso. No? So, bibilisan ko ha. Itim. Pinakamalapit. Sunod, dilaw. O, suot. Ikot. Dilaw. Ano yung pinakamalapit? Dilaw. Saan yung overlap? Sa dilaw din. Overlap. Suot. Suot. Hila. Ikot. Isa na lang. Dilaw. Ano ang pinakamalapit? Dilaw. Saan siya susuot? Ayan o, itim. Ikot yung itim. Ayan na. Kita nyo? Ayan o, kita nyo. Papatong siya o. Papatong siya doon. Diba?
Oh. Isa pa. Ikot natin. Saan ang pinakamalapit? Dilaw. Saan ipapasok? Sa dilaw din. Ayan, oh. Ikot. Ikot ulit. Saan ang pinakamalapit? Dilaw. Saan ipapasok? Sa itim. Yan. Pasok. Ikot ulit. Isa na lang. Saan pinakamalapit? Itim. Saan ipapasok siya? Ayan, sa dilaw. Ayan, oh. Hindi iwalay kasi. Ayan, oh. Isa pa. Pwede pa to isa. Saan ang pinakamalapit? Dilaw. Sa itim, isusuot. Ikot. Saan ulit? Dilaw. Pinakamalapit, itim. Bunutin yung dilaw. O, ayan. Sumasabit kasi, nag-iwalay. Ayan. Ito na lang, isa na lang. Nakausli, di ba? Saan ang pinakamalapit? Dilaw. Susuot mo sa dilaw din. O, ayan. Ayan na. Di ba? Meron ka nang na-i-join mo na. Yung kabila na lang. Ikot natin. The same process. Unahin natin tong itim. Ano ang pinakamalapit? Dilaw. Saan isusuot? Sa dilaw. Hugutin mo yung dilaw. O, ayan. Diba? Ikot. Ikot ngayon. Dilaw, pinakamalapit. Saan isusuot? Suot sa itim. Ayan yung itim. Ayan. Ito. Pinakamalapit. Itim. Susuot sa dilaw. Ito. Di na ako magsasalita, ha. Punutin natin yan. Ayan. Isusuot ko na lang siya ng tuloy-tuloy. Hindi na ako magsasalita. Ikot. Kita ko na kagad kung saan, eh. Suot. Ikot. Dilaw. Malapit. Pasok sa dilaw. Isang ikot pa. Pwede pa ito, isa pa. Saan ang pinakamalapit? Itim. Pasok sa dilaw. Isa pa. Pwede pa ito, isa. Pinakamalapit. Dilaw. Pasok sa dilaw din. Isa na lang. Pinakamalapit. Dilaw. Pasok sa itim. Wala na. Tapos na. Kahit ganitohin ko pa yan. Hindi nyo matatanggal yan. Diba? So, yan yung tinatawag na join splice. Paano masabi? So, meron ka ng eye. No? Eye splice. Pag naisuot mo na siya rito, tuloy-tuloy na yan. Meron kang join splice. No? So, join splice. Ayan, kita nyo. Mapa malaki, mapa maliit. Even kasing ganito, kasing laki yung mooring line nyo na ganito masusuot nyo. Kasi nga, alam nyo kung paano. Kasi basic nga siya sa sa rope splicing. And then, meron kayong join, back splice. Meron kang eye, meron kang join, and meron kang back splice. Diba? So, yun. Sana na-appreciate nyo tong video ko. Pagpraktisan nyo lang. Mapapakinabangan nyo to sa araw-araw na buhay nyo. Lalo na sa mga kapwa ko marino na magiging seafarers in the future. So, yun. Maraming salamat. And kita-kits tayo sa susunod kong video. Salamat and paalam.